Samantala, makakapanayan po natin si Asek Tunisito Umali ng DepEd. Asek, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Jiggy, at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig, magandang hapon din po. Apo, Asek, so far, kumusta po ang assessment nyo sa unang araw ng pasukan? Well, tulad po nung nabanggit nung nag-ulat po, Mr. Jiggy, maliban po dito sa mga taon-taon na nakikita po naman natin na napakalaking bilang ng mga enrollees sa ilang pong mga paaralan po natin at wala naman na po tayong espasyo para makapagpatayo po ng karagdagang silid-aralan at ng medyo mapababa natin yung pupil to classroom ratio na atin pong tinatawag ay naging maayos at naging mapayapa naman po at napaka-organisado ng unang araw ng pasukan sa buong bansa, maliban po sa Marawi City at 8 barangay sa Lanao del Sur, na kung saan ang kanilang opening of classes po will happen on June 19. Nga po, no, ang bago pa man din nagpasukan, ang laki na nung pagtutulungan ng mga magulang, mga komunidad para sa Brigada Eskwela. Pero yun nga po, ano, yung taon-taon na dumarami po yung enrollees, yung mga maliliit na bata, I'm sure napag-aralan nyo na ito kung paano i-address. So, ano ho ba? May template na ho ba kayo para long-term at hindi taon-taon ay meron hong ganitong parang suliranin yung DepEd? Opo. Uulitin po natin. Ang suliranin po na nakikita po natin halimbawa ay kung yung mga paaralan po dyan sa Batasan National High School ang ating pag-uusapan, na ang mga mag-aaral ay magmumula po hindi lamang sa ikalawang distrito ng Quezon City, kung hindi po galing Marikina, San Mateo, baka may Montalban pa po na nagpupunta po dyan. At ang ating patakaran naman ay tanggapin po ang lahat hanggat kaya ng ating paaralan. At wala naman nga po tayong buildable space na kung saan pwede po tayong magpatayo ng karagdagang silid-aralan, ay ganito nga po ang mangyayari. So ang ating pong ginagawa, Ginoong Jiggy, ay nagto-2 shifts po tayo para po magkaroon po tayo ng mas maraming klase, at minsan po sa lugar sa paaralan na nabanggit po natin ay hinahati po yung classroom. Sa totoo lamang po, Mr. Jiggy, dahil narinig po natin ang ating kalihim Niling Briones na nagsasabi po nga ng mga kakulangan po natin na silid-aralan, we would like to be very straightforward to achieve the ideal scenario of single shift 1:40 up to 50 classroom to pupil ratio. We need 18,000 more classrooms to be constructed in NCR alone. But that may not happen dahil wala na nga pong buildable space. So with the strategy that we have adopted, yung po yung tanong nyo, Sir Jiggy, ay nagto-2 shifts po tayo. Umaga, hapon. Alas 6 hanggang alas 12 ng tanghali, then 12:30 ng hapon hanggang alas 6 po ng imedya ng hapon. Ay pag ginawa po natin yan, hindi naman po nakukompormiso yung dami ng oras na dapat maunawaan yung mga modules po natin, pero yung dami ng klase na dapat po natin gawin para po ma-accommodate ang lahat ng mga mag-aaral ay natutugunan po natin. So yan po ang ginagawa natin dyan, Ginoong Jiggy, at bukod po dyan, ang ating Sec. Niling Briones ay nagbanggit na siguro panahon na po na magpatayo ng mga school buildings natin sa labas ng Metro Manila at sa maibas na lamang po ang mga bata, yung school busing system na tinatawag, dahil that's the only way, Ginoong Jiggy, all because we don't have anymore enough space to build those classrooms, which ideally should be the solution to decongest our schools. Apo, doon po sa proposal na yun, ano po ang nakikita nyo ay ililibre din po ba ng pamahalaan yung pagsakay sa mga school bus ng mga mag-aaral na ito? O kanya-kanya po? Kasi may pagkakataon no, na talaga yung pamilya, di ba alam po naman natin sa public school, may mga pamilya ho na talagang ginagapang ng gusto yung mga anak nila, kahit nga libre, yung pambaon naman. So, paano po? Ano po nakikita nyo sa concept po na ito? Well, nabanggit lang po ni Ma'am Niling Briones po yan kaninang umaga, no nagkaroon po ng press con,
sa President Corazon Aquino High School sa Paseco Port Area, Manila, na dapat po baguhin na po natin yung paraan ng ating pag-iisip kung paano po natin tutugunan yung issue ng kakulangan ng silid-aralan o how to decongest our schools dito po sa Kalakhang, Maynila. Nabanggit po niya yan. Dapat po, tulad po sa ibang bansa, ginagawa naman po yan, libre po, tayo po ang estado ang mag-provide ng school buses. Dapat libre po yan at wala pong gasto sa mga magulang. Ayan, yan po ay nabanggit lang naman po ng Ma'am Liling Briones at kailangan po upuan niya ng mabuti kung paano po ipapatupad yan. Otherwise, Sir Jiggy, yung atin pong ginagawa sa NCR halimbawa, na 2 shifts, theoretically, natutugunan po natin yung pangangailangan na dami ng klase na isasagawa to accommodate all this influx of enrollees in all of these schools. Bagamat inuulit-ulit po natin, ang ideal scenario po dapat ay single shift po lamang. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon at mga impormasyon. Si ASEC Tonisito Umali ng DepEd. Maraming salamat, sir. Thank you, sir. Salamat po.